Dream League Season, ano na ba to? 28 na, no? Grabe, napakatagal na yun. Siyempre, group stage number 2 naman na nga tayo dito. And direct nakikita ko yung dalawang teddy bear na nag-holding hands dito sa aking likod. Hindi, masaya lang. Naglalaro lang yan. Yan nga yun. Siyempre, kami po ni Sir Polly ang makakasama nyo para ihatid sa inyo ang may init na bakbakan ngayon dito sa may day 6, no? Ng group stage number 2 natin sa may Dream League. And direct, meron ba tayong updated bracket dyan? Baka naman meron ka dyan. Pakita mo din yan, no? Dahil patapos na rin itong group stage number 2 natin. Ito na nga. Pintahan na nga natin. Kumbaga, itong dalawang 0-4. Goodness, ano na ito eh. Ate kahapon isang araw ito. No? Hindi updated yung sila DJ. Okay, si DJ, okay lang dyan. Diretso mo na nga rin tayo dito sa ating head-to-head matchup dahil mainit na yung bakbakan natin dito. Tundra versus BB Team, no? Gusto kong makita yan. Sino ba ang ating head-to-head matchup? Ang dalawang carry nila. Okay. Ano to yun? Ang pumalit, no? Ang pumalit. The Russian carries to Akiri, Teach, and Pure, no? Sa kanilang mga carries dito. Pareha super carry. Yung case parang possible makita natin talaga dito sa Best of 3 series na to, no? Dahil both players naman na to gumagamit ng case. Enjoyer naman sila niyan, no? Oo. So let's see. Tignan natin kung parehas galing lang pipiliin yan or baka naman may kaibang gawin na naman yung ano dito. Visit yung drop ng BB kagabi. No, they really do. So ito na nga, may drafting na nga tayo dito. So first pick yung Tundra dito and Beastmaster yung kanilang kinuha. For the side of BB Team naman, walang alinlangan. Pack na agad sila dito. Okay. Ano ba? Dahil for Tundra kasi, flex sila itong BM eh. Kung magpapak ka naman, okay lang naman si Pac against Beastmaster sa matchup. So baka yun na lang yung take nila dito. Or dahil nga ang kalaban nila din kasi Tundra nga naman. Tama rin naman. Pag nagpack ka, hindi rin siya makapag-invoker. Yung mga ganun ba? Like naka-ready ka naman. So, nag-earth shaker yan. Wasak talaga. Nag-earth shaker si kung nakaraan na kinas natin yung kinas ko itong Tundra, naglaro sila ng earth shaker. So tingnan natin kung like counterin ba nila to. Naka-open din naman halos lahat ng mga hero dito. Yung Viper sana wala nang pumik. Tayo na, malas yun eh. Yung hindi ko na nakikita lately yung Viper talaga. Kumbaga hindi na siya priority i-ban. Ang matindi, hindi na lang siya priority i-drop. And every time, dito sa group stage number 2, every time may naglalaro ng Viper, tatalo. Ako talaga hindi ko na nakita si Viper. Parang isa pa lang ata na pinalo niya o dalawa na ata ngayong group stage number 2. Pero ito yung inaantay ko, like kung ano ba yung mga support no, na matitira dahil looking at the draft mo, puro support halos yung nakaban dito. Marami pa na mga option like for Tundra, mayroon pa sila dito mga disruptor or ewan natin kung kailangan bang laruin mo lang yung mga pang save heroes like mga Tuskar, yung Ringmaster lately nakikita natin medyo gumaganda yung win rate dito sa game. Yung Tuskar naka-ban out eh. So okay, alam mo na yung trip ng Tundra. Back to chin. The Zoo Army na to, alam mo na yan. So. The Children's Party. Pwede ka na sa Gyro na nakiritich to. Wala pa kills to. Or how about Mars? Since ito yung naka-open, isa yun sa mga since sunod-sunod na times kung napanood tong BB or sila yung nakascope, puro Mars sila yun yung mga naipanalo nila ng mga game. Pero dun sa mga sunod-sunod na yung recently nilang laro, itong parang day 5, day 4, laging nakaban yung Mars eh. Kung Beastmaster kalaban mo, maganda naman mag-Mars eh. Like pang set yan eh. Pero Tiny, kukunin ng Tundra na okay, at least flex. Possible 4-2. No? Yung pa rin naman yan. Kung nakita mo naman yung Warlock, parang decent na rin naman mag-Tiny 4. Or depende, like pay Pac eh. Pac first pick din kasi, hindi mo rin, maintindihan mo rin naman kung gusto niya mag-Tiny mid eh. Wala naman kaso eh. Mag-end up pa rin talaga tayo dun sa last pick pa, no? Kung dun magkakatalo ko nga ba yung mga role ng heroes na to. For Tundra kasi, baka mamaya kumuha to ng mga Hex heroes, like Shaman, Lion. Yung BM, pwede mo naman i-offlane. Tama ka rin, yung BM, pwede mo rin i-mid. Pero ito, Bounty Hunter yung pinik nila. Classic lang? The counter daw. Ito naman yung pinipili talaga ng Ursa? Ito yung gusto ng BB Team kapag kalaban nila mga Chen Warlock. Di ba mag-BM? BM offlane na yan, nag-uusap na to, di ba? Nakita si Ursa eh. Pero kasi like may insurance naman siya eh. Alam mo yun? Like, may Warlock kasama mo, no? May fatal bands ka, maharas mo yung mga boar. Madadagdag siya sa mga maharas. And may pang-sustain ka kay Ursa. Kung kalin mo naman si Beastmaster, ang importante as Ursa, yung meron kang nakukuhang consumable or at least na-heal ka sa lane. Yun na nga naman yung purpose ni Warlock, di ba? Like, nakaka-secure talaga siya ng care. Kaso nga lang, kung what if i-tiny mid nga na lang nila to, then humanap pa ng malakas na position 4. Ayun nga, sinasabi ko siya, kuha ka ng Hex dyan. Okay, kuha ka ng mga muerta tayo, hindi kayang bulihin din ni Ursa. Kaya Shaman, nag-Shaman naman to. May mag-Shaman tong Tundra, si Ari. Alas pa si Shaman dyan. Let's see kung ano plano nila. Alas, gusto na lang kumuha ng Puroy Hero ngayon sa 18 pick.
Muerta na nga ni Puroy. Pwede rin. Kasi pwede pa nila matago yung role ng Tiny kung sakali. Yung Muerta naman nila, nakikerry rin nila eh. Ayun yung nakikita kong parang isa sa mga flex heroes ng Tundra, especially kapag tinitignan mo na carry, no? Tama ka rin naman. Di naman masama na i-Tiny mid mo rin to in a way since meron na nga namang may pack, may BH. Ang ganda ng Muerta dito. Like, kahit sabihin mong support or carry nga na flex. Yung the calling pa lang, di ba, sa pack? Direct ito, nakita ko kasi to kanina eh. Sabi ni Rapi, 38 lang to eh, no? Patingin nga ako ng duration nito. Lapagan mo na isang kambing, over tayo, 38. Over 30. Under daw si Rapi dito eh. Ginagago niya yung sarili niya. Under 40, under 40. Pagtingin namin sa 38 lang yung open eh. Di ba nag-underkills na lang siya dito? Hindi, yun nga lang daw. Underkill siya sa 47.5. Magkano yung ads? Ilan ads no? Ng 38? Oh, di ba? Pantay. Oh, 30 over tayo dyan. Over tayo, 38. Okay. Ito na, nilabas yung children's party nila. O bakit? Kotol ka nga naman. Like, alam mo naman yung Tundra, isa to sa mga team na mahilig gumawa, mag-create ng puro healer. Boss, tas Beastmaster kasama. Alam mo na yan. Kahapon, ganito rin sila eh. Palaka pati itong Kotol. Kakainis, grabe yung heal. Eh, may Chen ka naman kung walang palaka. At least ito yung another healer na sinasabi natin. Oo. So, pure hero na lang naman na yung hinahanap natin dito for Tundra. Meanwhile, BB team, offlane hero, no? Yung missing sa kanila. Yes, ang dami mga option ni Puro eh. Ayoko lang siguro dito kung magkikis siya kasi may pangpigil eh. May Ursa, may pack. Knowing Chen kasi yung kasama mo, most of the time gusto mo naman melee, pero kung magre-range ka, hindi rin naman masama, no? So, nag-aabang pa tayo dito ng kanilang remaining band. Bilang pa rin nila yung case kahit sila yung Ursa. Ano na rin. Okay. Hindi sa bagay, yung mga natitirang offlane kasi. Mga available kay Miero dyan kapag yan, tinanggal yung Mars. Automatic, mga Centaur, di ba? Doon ang end up nyan eh. Good afternoon, Sir Paul. Bakit po ho tawag nila sa'yo? Saan na yun, boss? Kasi, nung nagma-magic chess kasi kami, yung pangalan kasi nung Account ko, Honami. So, yes. Shortcut nila na ho-ho. Tito mo ho-ho. Brewmaster, tinanggal nila dito, which is, why? Bakit? Nagtanggal sila ng Brewmaster. Bakit iniisip Beastmaster pa nila na carry? Ginagamit naman ni Puro yan eh. Okay. Kagulat yun, ha? Di, pwede rin naman. Hindi naman masama yung BM carry kung sakali. Chen BM kayo sa lane. Solid naman kayo yan. Merta mo na. The best dyan talaga, mag-centaur ka na lang para at least may pang-initiate ka. Or kung hindi ka mag-centaur dito, mga Dawnbreaker Tide, yun yung medyo okay pa pagkalaban mo itong mga BM. Ayun na nga. Alam naman natin yan. Niloko pa natin sarili natin dito, di ba? Bisado na natin yung drop niya ni Puro eh. Pag ganyan, mapapatide-tide ka ba? Or how about mga Doom ni Miero? Doom na? Parang mas gusto ko pa yung Doom. mas convincing pa yun eh, no? Parang available pa. Parang may pang-handle ka kagad sa Muerta. Ganun. Tsaka parang hindi nag-heal. Yun naman yung purpose ng Doom eh. Pagkalaban mo yung mga healer, kumuha ka ng Doom, yung na-check mo ba yung mga nag-health restoration sheets? Totoo. Malalaman natin yan kung itutuloy ba nila or whatever. So let's see. Last pick dito ng BB. Kanilang pinag-iisipan. Kasi aga rin itong pinik nilang Ursa eh. Tuntua si BM yun. Imagine mo, BM ka, Kotol kasama. Pinakayaw nga ni Ursa yan eh. May Kotol pa, blinding light ka lang sa lane. Baka makalin ka na maayos dyan. Oo, andyan yung sustain. Or sabihin mo na kahit mapugo mo. Kasi dati meron ding meta na, alam mo yun, hindi naman magpe-pet type. Hindi naka-pet type yung BM, yung naka-wild axe type. May Warlock eh, pwede niyang gawin. Tapos Kotol kasama mo, yung binabato ka lang ng Axo. Nag-end up na nga lang sa Centaur dito. Wala talaga ibang eh. Kailangan mo rin ng pampasok eh, tama naman yan. Then, kung sakali, magkakaroon naman to ng save in the long run, no? Kapag meron ng Aghanim Scepter. Kasi napanood ko na yan. Pagka ganyan, lacking yung damage yun eh. Parang kailangan 5 ka. Tundra. Yung tipong kailangan mo yung value ni Ursa. Kung hindi mo siya kasama, luwi ka sa teamfight. Ang lakas ng teamfight ng Tundra dito. Kadagar lang yung tayo niya, online na to. Namimiss ko na mag-game 3 Hindi ako nag-game 3. Parang doon naman natatungo eh. Pero sana mag-game 3. Gusto ko maka+1 yung BB team para simula pa lang ni Rapi, bad bits na. Natulog yun eh, natulog. Kalaban namin siya eh. 2-0 kasi siya yung first 3 series.
Hindi nilabanan namin siya. +1 lahat, tig-isa. Tutulog, kumain kami gundi. Nakasalubong pa nga namin Hindi, matutulog nga daw siya. Yun ang plano Nakasalubong niya. pa namin si Boss B. Hindi, Nalibre nakita, pa kami. nakita ako ng libre nga. Nagdala pa ng pasalubong kay Ate Michelle yung mga tukmol eh. Sobra yung binigay ni Boss B. Siyempre, inubos na namin doon. Tapos, Ate Michelle na lang. So, let's see dito. Tapos naman na yung drafting natin pero mukhang in terms of draft, papatundra ako dito. Ako din, tundra ako dito. May piling ko talaga kulang eh. Like, unless siguro sobrang ganda ng lane ni Ursa, baka doon naman mag-iba yung scenario for the side of BB team. Pero ito nga guys, no, help the stream by sharing the live mga bossing para mapanood na rin po ng mga tropahan nyo. Na ito, naka-live tayo per series pa lang naman natin ngayon sa day number 6 ng Dream League, no? So, sulit na yan. And also, syempre, ito na, yung ating Telegram group chats. Kanya lang yung QR code, guys. Meron na tayong pag-giveaway dyan kahit hindi pa play-off. So, baka kayo pa yung manalo, no? Sumali na kayo dito sa ating Telegram group chat natin. nakakainis pa daw dyan biglaan. Minsan, per series pa lang. Oo, diba? Maaga-aga. Pero try nila minsan din para matatag din yung mga tropa. Mamigay sila ng giveaway dun sa mga 8 a.m. nila Sir Mike, ni Sir Sean. Pwede, diba? Grabe talaga yun. 6:30 kasi pagtingin ko ng oras, nanonood ako ng series eh. Pagtingin ko dun sa oras, 6 na pala. Nagbabasa ako ng manga, tapos bigla ako nanonood ng series, yung Night of the Seven Kingdom. Pagtingin ko ng 6:30 na pala, tingnan ko nga, silip ako, nakalive pa yung coin eh. Uy, game 2 pa lang, 6:30 na. 5 kasi nag-start yun yung game 1 nila. Swerte pa nga nila kasi nga 2-0 kasi kami ni Jules. At totoo. Bilis pa ng game namin, puro 20 minutes lang nga tayo. Sabi kong baka naman nagka-postan tayo ng konti dito. Pero syempre, shoutout muna sa lahat ng mga tropan sa Facebook, YouTube, and Twitch. Kakabigayan na! Nagkaroon na ng first blood to be honest. That's gonna be Ari claiming Kiritich for the first blood. Now, dami na nga lang dito yung Bounty Hunter. That's 2-1 on the board. Pero pure dito, most likely, mamamatay ba? Nawala Or yung fatal bonding eh. hindi na aabot. So, makaka-survive yung Murta. How about the rest? Now, that's gonna be Tiny Dead. BZM to fall here. 2-for-2 exchange. And okay nga yun. And syempre guys, yung First Blood Direct, no? For question of inquiries, just message Quinic page for more information. Medyo late, pumasok din kasi yung ano natin dito. Nagkabigayan na agad. 2-for-2 yung exchange. Natatata, nilabanan ko na yung overkills na natin. Parang patayan to Hindi pa nag-i-start, baba nga yan eh. Pero teka, tama ba to GPK? Like, nag-stay pa rin doon? Papakamatay? Papatay ta. Kailangan mo gawin para reset, total reset ka. Pero XP oh, solo. Grabe naman si Ari doon. Siya pa yung nakapatay ka mo. Nahit niya eh. Nahit niya kanina before, di ba nang kinakante yung bor? Oh, sa kalap nun. Oh. Direct may background sound pa rin tayo May background pa pala tayo dito. Now, BZM dito, back to the mid lane. And GPK makakabalik naman na, no? So, ito naman na yon, level 2 agad yung Puck dahil siya yung nakinabang dun sa mga kills na naganap. May dalawa naman siyang assist no? So, kahit paano yung advantage yan. For BCM, meron din naman. Ang problema, namatay ka lang din, no? Ang malapit yan, si Ari naka first blood. Going level 2 na dahil sa solo XP na naganap. Uy, shit yan. Baka nakatrangkin agad yan. Sarap ng buhay ni Ari dun. Paano mo haharasin yung kotol na may boots lace agad? Yung mga ganun. naman ang ginawa ni White Moon. Binlock niya si Mero dun sa yung sa puno, yung papasukan niya, yung neutral. Buisit tayo kaya yan. Alam mo yung pag spot? Kunyari, di ba, ayan, yung halimbawa, isa lang yung daanan. Yan yung daanan na yun. Pagka may naka-block doon, hindi ka makaklik. Wala na. Natatanga yung hero mo. Kunyari, nag-click ka ng advance, hindi papasok yung hero mo doon, maghanap ng ibang pathway. So, what a play coming from White Moon doon. Sulit naman. And 2-4 na nga agad yung score natin dito. 1 minute pa lang. Sabi ni Rafi, over 47 daw yung kills nito, guys, Under. Ay, under pala. Under daw. Under 47 kills daw si Sir Rafi. Alam na, kinontra ko na yun. Kinontra ko na din yun Pasok sa isang kambing yun Ikaw, mali ka na naman. Boss Kim mo, saan kayo? Sa Liquid at Mouse. Mamaya, kaya ba 2-0 Liquid? Delikado yan, boss. Liquid yun. Kaya naman ng Liquid siguro, pero kasi lately, nagpapapanalo yung Mouse. Baka mamaya, nagka-momentum. No? Nadali rin nila yung Aurora Yung buraot pa no? Parang hindi rin naman masama na mag-game 3 today. Kalaban ko rin siya, si Rafi ngayon. Saan ba namin? Ako yung 2-1, siya yung 2-0. Saan ba? 3-2-0 dapat. 3-2-1. Doon lang may tatawa. Okay, so back to the ball game nga tayo dito. Decent naman yung lanes nila dito, no? Pero medyo mababa yung mga lasitan, I mean, pa 2 minutes, tig-8 pa lang. Or baka na-build up ba yung mga creep wave? Feel ko yung mga iba, baka na-late lang sa late. I mean, yung mga support, may mga CS Nagkahatihan, gawa nga siguro nung na-late ka sa lane. Mani ako dito, over 38, guys.
Under daw si Rapi. Pinagago ata tayo nun eh. Ayun, keeper of the light na naka-boots lace na agad. May magic stick. Yan yung sinasabi ko sa'yo, paano mo arasin yan? Pag umursa ka pa naman, gusto mong ngatin yung mga like, low mobility heroes. Example, yung mga shaman, yung mga lion sa early, di ba? Kamo si Warlock. No? Ano magagawa ni Warlock dyan? Di ba? Itong mid naman natin, at least for Puck, looking good naman siya. No? Hindi naman siya yung lugi against Tiny. Ibahin mo rin si GPK. Ang isa naman talaga sa mga best hero niya yan. But, okay, eventually, Tiny is Tiny naman yan eh. Dapat lumaman ka rin sa CS talaga sa Puck. Itong top natin yung... Okay sana like si Centaur yung inaasahan mong pwedeng manlugi kay Muerta sa lane. Kasi yung kasama kasi, bounty hunter lang. No? Tapos yung kasama nung Muerta is Chen. Pero speaking of Chen, Whiteman dito, I mean, kaya ba? Kung malabo naman, masisecure na lang dito yung Healing Lotus. Sayang, hindi sila kahit. Dinay pa. Pag dinanay mo yun, bilis ng ano mo, di ba? Top speed. Kakabab, basta madinay mo. Okay, so yun nga yung ginawa ni 33 dito. Yung board type ka na meron ka pang wild axe. Pagi, kotol kasama mo kasi oh. Paulanan mo lang ng paulanan to ng spam yung dalawa. Sakit yan, boss. Chakra ulit. O, ito ulit, wild axe. Even Katomi, delikado dito. Na-force na yung Shadow Word para kay Kiritich, syempre. Nauso yan way back 2023, yung ganyang build. Especially nung nagkaroon yung BM nung Aghanims na slow. Kasi dati every time naglalaro ka ng BM, kukontrahin ka lang ng TB. Biglang BDM kotol ng mga tao. Naka-wild axe type, kawawa yung TB sa lane. Stomp. Now, it might be a chance to take down Pure. Puro Roy. And fair fire, pero still gonna die here. Dami nga lang si Miero. So, solo XP for Whitemon yung naging trade. Happy si Whitemon doon sa mga ganung senaryo. Hindi na yung pangasya ni save dito, palumpalo rin eh. Sarap, level 4 yung chain mo, 4 minutes. Ganyan. Mas lalong ang lakas ng buraot niyan. Yes. Dalawa yung ano, yung bear. Yeah. Oh, save dito. Detection available, unfortunately. And kaya pa patayin, may Lotus naman, so he might survive. Deadshot! Di nga lang ko-connect, pero parang mas mabilis yung movement speed ng mga neutral eh. Hindi naman. Mas mabilis yung base na away nation. Bobo lang din ni Poroy. Binato niya na agad yun ang ginawa ni White. Lumasit pa siya ng corpse. Okay, may puno dun eh. Tinakbo na nga lang niya talaga yung na deadshot na lang para sa slow, sure damage. Ninedshot niya na talaga nung nandun, nung before pa lang siya. Patay na yun. Nung nag-dash, no? And babalik naman sa save dito with the full HP. Once again, ando naman yung penitence for slow. And hindi ko makakaabol sa save. Pero different target for Tundra. Pero medyo masakit-sakit na yung return dito para kay Puroy ah. Pero yung Chen, napaka-buraot nung ginagawa. Uy, Body Whitemon, block, no? Whitemon! And Miero. With the lag! What's gonna happen? Nice stun. Nakarinig ko yung stomp. So at least ito na yung way para maka-out dun sa Hellbear. Pero medyo masakit din ah. Grabe din yung poke na ginagawa kay Puroy dito. But okay, maganda naman for the side of BB dito. Mga pre-farm naman din siya sa ano. Kahit sabihin mong hinaharasara siya dito. Yan naman yung maganda kapag wala kasama. Pero again, another dead shot. Ganda ng pagkakasetup. Pero Pure dito might be in trouble also. Save, trying to chase him down. Miero to fall here. Pero Pure with the calling slow. Right clicks coming in. Sentry Ward for the vision with the toss play. Save with a kill. Totoo kasi Puroy doon. Ganda na nga ng ginawa niya. Hinatakan niya ng branch eh. No? Ginalingan lang din ni Save. Direk, naglalaglag tayo, Direk ha. What the F ha? Galing na ng ano yun. Abolan nila eh. Sakto na nga yung the calling niya eh. Manas lang, may hawak eh. May hawak-hawak na sa entry ng tropa eh. Sulit yun. At least may nakuha silang trade fight pa paano. GPK dito. Level 6 na si BCM. Sa bagay, may full wave pa naman para kay GPN. Nag-level 6 na naman siya. Importante lang naman dyan sa matchup mo na Pac versus Tiny. Huwag ka mapatay. Huwag ka rin malugi sa farm. I mean, Pac is Pac naman yan. Laging eventually, yan yung isa sa hero na ang bilis kasi talaga mag-scale eh. Pero pwede ka tumapang. Teka. Walang kasama si ano dito ah. 33. May Dark Plan din daw sila. Sa bagay. Same lang naman yung gagawin nila dito, which is BZM with his Arcane Rune. Going in.
They want the center first. As for Miero dito, Kasabot pa sila sa road. mukhang hindi naman makakasurvive with the dead shot follow-up. Now, Shrine of Wisdom, i-contest din naman the territory at the same time. Now, TPs are in for the top play. Andito yung Puck, trying to help out BCM with another Sigurado. avalanche onto 2 heroes. Illuminate comes in. Andun yung Cole holding down these 2 cores, but a Shadow Word, Fatal Bonds will be enough to turn this around. Mamatay pa yung 2 hero for side of BB team. And they can't kill someone. Double kill for Pure. Si 33 pa yung nakakuha ng Shrine of Wisdom Shoot sa baba. lahat for Tundra. Aray, no. 3 kills, double shrine. Baka mag-over to. Ang worst pa nun, napaano pa kayo? Napareact na kayo eh. Like, nadampot naman na yung Puck dun, di ba? Di baga lang ni Pac pumunta. Saan ba siya galing? Umuwi ba siya? Hindi, nag-TP ata siya. Diyan na siya na. Sadyang ano lang, hindi lang nila kaya. Hindi, I mean, parang tagal niya nag-show off lang eh. Level 6 pala si Chen, tapos nag-TP out para magkaroon ng Hand of God. Naku. Eh no? Bim! Wala siya mana eh, nag-TP out siya. Nag-level 6 siya eh. Yung white moon to, Walang palo-palo. kaya. Ito rin yung packs na lagi kayo nakapatay sa lane, tapos yung iba solo kill pa. Yaman. Taas na kasi ng level nung Chen, no? Ano lang yan? 7 minutes, level 7 si Chip. Paano nangyari yan? Tignan mo naman yung action pack nila dito. Sobrang na-maximize yung wagon. 740, may siege screams pa yun sa taas. Parang Decentor yung nag-lane Pero yung sabi mo, something good naman. At si Ursa, hindi naman nahirapan sa lane, no? Pero, umabot naman yung orb. Last second, no? Pero for save, Yun nga lang kasi yung amplified damage sa taas pa rin naman lumabas. Nakuha pa rin ni Tiny. Pag napalo siya, dead yata siya. wala naman ng detection. So, makaka-survive naman dun yung bounty hunter. Alam mo naman na medyo OP din yung Tiny, especially kapag may kakampi kang Kotol, boss. So, yun, sasamahan talaga to. Sarap kumuha ng stock ko. Max Wild Axe. Namagawa. Straight Axe na yung gagawin. Anong Domi-Domi? Anong Zoo Army? Ito, Aganims. 33 yan eh. Isa to sa swapang talaga sa neutral eh. Ano ko napanood sa kanya dyan, alam mo yung uso yung Sun King na gumagalaw yung Sandstorm? Nakakainis eh. Lahat no? Paparmin. May napanood ako sa kanya kasing game na tournament din naman. Ano rin siya nun? Thunder na rin ata siya nun. Dahil nagtaroon 13 minutes yung Sun King naka-power trench Bloodstone. Nakakatamad eh. 2 times kumuha ng stock. Parang 8 minutes kinuha yung stock. Tapos mga 12 minutes, 13 minutes. Di pwedeng nakuha rin walang stock to? Stealth 3? Alam mo yan. Eh, okay nga naman. Kahit iwan mo si Ursa, hayaan mo siya magmaoy. Ang halaga, pre-farm ka rin naman. No? Unahan mong magka-Aganims. Yun naman yung timing ng isang BM offlane ngayon eh. Malano na rin. Parang Largo lang din yung thing, diba? Yung si Largo, nagigitara to, magtatambol. Ang pangit na rin kasi talaga nung ano ngayon eh, nung tawag dito na upgraded na Domi. Yung Overlord. Kesa buuin mo ngayon yan, mas okay pa tong mga ano. Yan, sobrang okay pa nitong Aganims. Pwede siguro yung mga ibang ginagawa ng BM na yung casual Domi lang. Yung pagka offlane. Casual Domi lang pero Ags na rin yung nagsagad. Di na ina-upgrade. Ito din, masarap yung buhay. 4 agad yung Waba Pets. Level 7 na Chen. Going drums na rin agad. Ako next sa gitna. Palabas nga naman yung power ron. Nandun naman yung orb. Tatamaan naman dito yung isang neutral for Chen. GPK dito. Wala na namang rune for Puck. Another set of orb. Talagang gusto lang munang farmin, no? Yung neutral ng Chen doon. Kakayos, bumabalik lang sa lane. May neutral. Siya pa yung top net. Nga naman kasi Ursa, may BM. Kahit ikaw din, mag-wonder eh. Ewan ko. Alam mo, pre-farm na rin yung BM ngayon dyan. Ano ba? Fina-force ba nila mapa-offlane na lang si BM? Pero ito, disidido na yung Tundra na bumasag sa gitna. Di naman madidinay. And hindi naman ma-force din yung team fight, no? So, talagang antay muna ng item. Maybe yun yung decision din naman for BB team. May choice sila. Yun naman yung hero nila. Ursa Pack eh. Pero tanong, ano yung item na inaantay mo dito? Battle Fury Dagger, tapos Dagger Witchblade. Sobrang tagal, no? Meanwhile, kasi itong Tundra, ito na lang, inaantay yung blink ni BCM eh. Sarap niya, no? Sasabayan. Aganim yung BM, tapos Dagger si BCM. Tapos yung tipong naka-soldering, tapos nakasunod lang yung keeper, di ba? Kay Tiny. Parang lahat na madaanan yan. I-avalanche toss lang. Yung bilis makukuha niyang blink niya eh. May pinamasakit yan kapag kaya na silang i-45 nitong Tundra. Yung tipong di na kailangan si Merta. Ito na, completed ags para kay 33.
11 minutes. Arcane and Aghanim si Kuya mo, 33. Save spotted. Stomp from the center conqueror. Dadating naman yung chaotic offering for the follow-up. Pero Kaso yung insane hit. amount sustained Uy! from the keeper of the light. Uy! And nag-blackout lang, boss! Patay na yung bounty hunter. Nabuhay pa si Chen. Still alive pa rin naman dito si Whitemon. Continuous chase from GPK. Orb! Dodge out Hindi ka kay lalabas Whitemon. So di na para mag-chase down dito yung Puck. So I mean, wala na naman nakuha trade for BB. Inabot ng toss. How about Avalanche? Good! Disable control coming up from BZM. Wala nga lang follow-up dito. So makakapag-TP out naman yung Puck. No, pwede na. Tapos di siya namatay. But still kasi laban pa sila ng laban eh, no? Hindi rin sila nagtaka kung ba't ang tapang ni Chen dun eh. Nag-dash in. Dying neutral. Yung pa naman yung ayaw mo. Hindi pa level 6 yung BH eh. Kung level 6 yung BH, as gusto mo may pagpatayan, maintindihan ko pa gawa. Kung yun yung naiisip mong way para humabol ng resources. Pero wala pang level 6 eh. Napapalaban sila kung napapalaban. Over pa Morky mo. Yan yun, yung over pa Morky mo. Ultima ni Baladar yun. Biglang nag-black screen eh. Yan na yung masama. Nakabasag na si Beastmaster ng tower. Alam mo na yan. Kuha niyan lahat ng lane plus ancient. Mabawasan pa yung pwede puntahan ni Ursa na farm. Kinontra mo kasi. Rapid, 38, under. Hindi ako maniniwala doon, boss. Lagada. Baka pati rin sila talaga naglalag. Baka naman di sa atin yan. Alas 6 pa lang eh. Bigyan natin ng chance. Alas 8 yan eh. Alas 8 magana yung lag eh. 500 gold na lang to. May blink na. Sabi natin 14 minutes. Blink completed na dito. Para kay BZM. So, another timing na naman for Tundra. Sila na naman yung gagawa ng mga play dito. Yung BB team talagang more on pa-react na lang to. Yung bounty hunter nakakawa. Kumbaga siya yung nakakauna solo kill kanina. Solo Level XP. 4. Pero level 4 lang siya. Gawa na rin ng Shrine of Wisdom exchange. Sakit niya pag sinagasaan sila ng ganito. Kami gustong gawin ni Beastmaster dito. No? First item. Shadow Blade. Hindi daw Alam mong hunter din yung trip eh. So solo kill din eh. No? Uy, shit ganyan. 30 minutes ka din item nitong 33. Uy, ka-Ursa dyan, mapipil bad ka eh. Wala. Okay naman ako, Battle Fury naman ako. Mas mayaman sa akin to. Ito nga kasi yung problema ko din dito sa BB team. Mabagal kasi magdalo ng BB team. Kung yung Tundra, hayaan mo lang sa lane stage. Good luck. Hindi, talunin mo talaga sa lane itong mga to. Pag Oo. napahirapan mo sa laning stage, doon nahihirapan yung Tundra. Pero pag binigyan mo talaga ng magandang early. Yung nag-farman lang kayo sa lane stage. I mean, nangyari lahat ng best possible outcome eh. Yung Tiny versus Pac, decent lang naman, 50-50. Ang problema mo, yung sa taas, yung Chen, sobrang yaman. Yung BM sa baba, sobrang yaman. So, okay na. Kahit saan ka pumunta. Nanalo pa kasi sa lane eh. Yun yung worst eh. Oo. Mahirap na kakalaban to ng match lang kayo eh. Pero to, toss back play. Center dito. Just like that, Mama forces Stampede with the roar. Making sure he'll die. And look at the silence. Di dapat enrage. Kiritich was able to pop this finally. With Chaotic offering, creating space. He can't fight back. He needs to back up with Percival given. Coming up from pure enough damage to claim his life. So 2 down for the side of BB. Kakainis, healing galing, boss. Wala silang damage eh. Kahit sabihin mong mag-golem fatal bunch ka kung ihilang ni Kotol, may reserve pa yung Chen. May hand of God Imaginein pa. mo kung magkakaroon sila ng 5 grips dito. Wala na, finish na, boss. And Avalanche. Another kill. Yep. Damay pa yung pack. 3 core yung namatay dun for BB. 14 minutes, 7k gold lead. Okay? BB, hindi mag-GG call agad. Pwede ba yun? Ay, under nga ito, visit. Kahit kills eh. Grabe, is right na naman. Shoot na naman kayo kay Rap. Grabe, is right. Kahapon naman, kahit pa paano, okay naman yung BB team eh. Ano nga to, yung mga first game nito, laging palag-palag eh. Tapos tatanga ng game 2 or game 3, laging ganun. Wala, feel ko yung matchup na to, yung team na to. Hindi nila... Hindi sa drop na rin yan. Bagay kasi talaga nito BB. Ayoko tong ginawa nilang to, yung pagka-pick ng ano. Umursa kasi. Ano ba meron, no? Pag-support pick ko ng Ursa, makakatulak na rin. Nasa isip pa nga natin, baka port pick lang yung Muerta eh. Pero with Kotol nga naman, no? Like, activated lahat eh. Napalakas mo yung lane ni BM. Sabi hindi pa natanggal si Muerta pa rin, no? Na-open pa rin. So, yun pa rin. Muerta pa rin nag-end. Worse nun, yung ano, yung Kotol na pucha, laning pace, may boots. Ay!
What can you do? Ano na talaga yun? Pero yes, Enrage Kakoboy ready. na naman ni Tiny yan, boss. Chinakra na eh. Ito na, just waiting for Hold another on, hold blink. on. Makakalayo naman, thanks to the face boots. At least di na napahamak security. Ay! Nabot. Isa pa avalanche, isa pa combo. Napastampid. Baka kay Chakra na naman kasi, mag-cooldown yung toss eh, may creeps pa naman. Kahit sabi mo na item, baka mamaya may word na eh, no? Tinalunan ka nga. Ang maaga-agang push para sa side ng Tundra. 45 mako-commit naman nila dito pero mukhang sigurado pa rin to for the side of Tundra dahil pinorty din nila yung creeps nila. Yes, and wala naman na sa position dito yung BB team para kumontes, no? Aegis pa rin kasi to for 33, kaya afford nilang gawin yan. Kulit ka ni Tiny, binabato pa yung palakanin sa may towel. May maipato lang din eh, no? But at least for GPK, ito na muna yung 3 pinks, no? Hunting ko muna tong neutral ng Chen. Okay. Barautin ko na lang si Whitemon para Shadow Blade on its way na for 33. Ang gabo na yung gustong gawin yan, so solo kill ng pack yan. Parang ako mag-split ngayon ng pack. Hanapin na siya. Isang combo ka lang yan eh. Level 2 naman nata yung Roar eh. Level 2. Takas na level. SB. Tapos lang yung Roar. 33 with his Beastmaster. OMG. Nakapagpa-level 6 naman na pala si Save. 7 na pala, oh. Parang makakisa sa turno to pag ganito kayo maglaro. Ano na yung mga plaso natin? Mukhang rapid eh. Rapid din. Iba yung si Rapping nakapag-release. 33 dito. With a solo kill action, mamatay dito. Katomi. Now, GPK. Tapang nyo ah. May pupuk pa sana si 30. Eh, wala naman pa ito. May ages pa to eh. 40 seconds pa eh. Binapangasyon ni Chen eh. Kaya kahit ikaw si Pak, magdadalawang isip eh. Teka, tama ba to? Napaatras din eh, no? Yan yung sinasabi ko sa'yo, katakutan mo na. Yung tipong pino 4v5 ka na lang. Eh, gago pa tong Muerta, sumasama. 5v5 pa gusto. Si Muerta. Yun naman yung maganda kit yun pag nag-Muerta siya. Yun itong BB ah. Every time nag-BBH, pinapahamak yung sarili ah. Laging ang hina nila sa early to mid game. Every time BH. Wala nang performance yun yun, boss. Yung Ursa. Clean up, boss. Tingnan mo nandun ko sa may gilid. Yung dalawang newts na lang pinaperm mo. Tapos walang parating na creep wave kasi showbing. Ayan na. Yan yung sinasabi kong tamis. Pameka na rin dito si Chen. Bottle may holy locket. Ang daing item pero papunta pala tayo sa Tormentor. Ito, huntingin sana nila si Beastmaster. Ay, nakatagos. Detection? Well, they do found BZM at least. And then yung Stampede. Yule Scepter activated, buying some time. Pierce the Veil. May pipe daw Hindi eh. pa naman na-activate. Pero sustain given coming up from Chen. And Illuminate. Tiny's May alive BM sa still. likod. They can't kill him. And from behind, there's gonna be Beastmaster eating the Warlock. Warlock dito goes down. Dami mo na yung 3 heroes sa NG! isang PB team. Pwede na itawag. NG! Ayun na yun eh. Parang last try mo ng teamfight yun ah. Malas din eh, no? Na-late ng konti yung sentry. Kung nag-sentry siya doon, katabi sana ni BMG Ursa. Pwede na. Next game. Alam mo natin, yung ganyang takbo ng laro. Like, wala kasi ba yung kabang potential ng lineup nyo? Hindi rin eh. Hindi ko rin makita yung sining eh. Lugi rin sila pag tumagal. Muerta carry to eh. Ang daming problema talaga. I mean, kung gusto mo manalo sa teamfight ha, need mo na yung igogo mo, ma-burst mo. Kasi may ursa ka naman eh. Ang problema pag hindi nangyari yun, sinusustain lang. Like, yung heal ni Kotol, yung heal ni Chen dito. So, right target ba na? Support na lang ata yung patayin mo siguro. Ito, mabarout na lang si Save. Palo. Huwag mong gagawin. You don't do that. Dito na si Chen. Buti. Alam niya. Alam niya, may nagkikit. Akala niya galing sa kabila yung gate. Wala kang kita eh. Inabangan niya eh. Walang lumabas. Tigil, bakbakan daw muna. Mukhang ito naman yung gusto i-priority ng Tundra ngayon. Palabas na nga rin yung Tormentor. Pinestoan na rin nila, no? So, Tormentor is up. Bounty Hunter, tamang provide lang din ng info muna. Ang problema, wala ka naman magagawa dyan. Lungkot mag-bounty niya, no? Di kayo makapatay. Di pa nakakuha to ng track gold. Imagine mo pa yung 2 kills na yan, yung first blatter. Oo. Eto, nakita pa siya. Ito pa yung masama, di ba? Naiba to pa doon sa may creep.
And Solar Bind. Force pa yung Stampede. Habol pa rin naman si BZM. And Puck. Ayan, interrupt naman si BZM dito. May haste din daw eh. Pero top lane. That's gonna be Miero. Tapang kabayo ka, Miero. Wala ka ng ulti ah. Ginamit mo na yung Stampede. So Miero dito will be taken out. And Tormentor time na for Tundra. Alam ba yung pinakamasarap niyan? Ito yung pinakamaganda mong magagawa sa buong pagdodota eh. Makukuha mo ng ganun timer yung Tormentor. Tapos second Aegis tong palabas. Nagkasi na overwatch. Di daw agad mo high ground yan ah. Si Ari nakakuha ng shard. Nilalamig na yung BB dito mga bossing. Di pa rin sila ulit nakakapatay. Ayun o. Pumapesta na agad sa baba. Antay na yung Roshan. Tingnan yun. Wala ka naman ng objective ata sa taas eh. Hindi naman on point yung punta mo dun sa may Shrine of Wisdom eh. 2050 mo kinuha yung Tormentor eh. And kahit pa paano, hindi naman ganun kalaki yung added time sa Rosh. Like 1 minute. Not bad. Not bad 22 minutes second rush with banner. Kumbaga saktong-sakto na no sa kailangan ng Tundra para tapusin yung game. Ayun na, bububo na rin ang tamis dito si Whitemon going for pipe. Classic mecha lang. Oh, Diyos ko. Ano na matutunan? Di naman pala natin. Then, baka siguro kulang lang sa break pass, BB. Oh. Per series na naman eh. 22 minutes. Rune. Shield rune. Mag-i-spawn. Ito, binuo na talaga. Pa-silver edge na, no? Bakit? Para kawawa si Ursa sa'yo. No match sa'yo ng right clickan yun. No match din si Centaur sa'yo. Walang Purist wipes na pa manalo. Bakit? Extra damage yun eh. Follow mo yung silver edge sa may roar. Parang one hit wonder na yun eh. Kahit pa, kaya mo talagang patayin eh. Ayan na, nakita na si Roshan. Hello, Roshan. Hindi rin naman mabahagal yung pang-rush nila. Pucha, BM pati mo yata to. Kanina kasi BM lang. May BM pa rin kaya bibigyan. So, mangyaman kasi, no? Pwede kayo may atal. Ako high ground. Aatake na to ng tower. Mga sa kanila. And immediately, nag-smoke naman dito yung side ng Tundra. Ito mga to nagmamadali. Mamadali mag-cut ng wave, mag-shove. And now, GPK, spotted naman niya doon thanks to that sentry. Tumbler's Toy. Makakapag-out naman dito yung Puck. Gay, split lang, Bibi. Tiwala lang sa sarili. Tibay at lakas ng loob. May vessel na si Bounty Hunter, hindi pa rin nalalagay. Papatayin na siya muna, di ba? Papick up ka na lang, gano'n. Ito, Centaur, going for Crimson Guard naman. Mukhang nakita na siya doon. Natagpuan na naman yung tapang kabayo. Maling Centaur yung nakita, pero eventually nahanap yung tunay na Centaur. And that's Miero down. Dami mo na dito yung nagpapanggap na Centaur. Pati 100, kinuha. Diyos ko, Katundra. 419 yung score natin mga bossing. 17k kalabangan within 23 minutes pa lang ng game. Ang sakit sa puso. Ito na, pa-silver edge na. Dire's middle tower is under attack. Yung lineup din kasi talaga nga ng Tundra, boss. Outdrop to. Alam mo yan. Spotted na nga Katomi. Kaya na kasi Hindi naman pala yung gusto mong gawin. No? Like, sana nag-gyro na lang sila. Kabado din sila masyado. Hindi mo maramdaman eh. Kita mo, kahit decent naman yung network nitong Ursa, sa totoo lang eh. Ang problema, wala kang pan-teamfight dahil sobrang hirap yung pack mo. Hirap din ng Centaur. Hindi mo maasahan yung dalawang support mo. Bounty Hunter, 30 minutes, level 4. Parang ipapatay. Kung gyrocopter sana yun, yung mga early na Nakatulong engagement, ka. nakatulong siya, no? Gets naman natin talaga na ayaw niyang sumama na kanina dahil Ursa yan eh. Yes. Farm lang muna. Save dito, no? I mean, tamang scout lang. Pwede na rin para sa pan-delay. Pahabol-habol lang muna. Inisip ko ba't ko kinuha yung cellphone ko kanina. Radiant Nakita ko yung chat ni Chester. Sabi ko sa asawa ko, dali lang pagkain. So the good thing is, di pa naman humahigh ground yung Tundra dito. Like, naghahanap sila ng magandang opening pa rin, no? Para magsama-sama and i-hit na yung third tower. So mukhang tier 2 top muna. Dito magkakasundo yung Tundra ngayon. Miero with his dominated creep. Pa-farmin lang naman ni Pure. Meron naman ang pipe
for Centaur. Going for Crimson siya eh. Ang problema, enough pa rin ba yung pipe mo? Like, sobrang taas na ng damage output nito 33 pa lang, okay na eh. Hindi sila nagkakitaan doon. Radiant's top Ano, tower pagatayan? has fallen. Pagatayan dulo na yun. Sa puno. Sakto na yung nagkasalubong sila. Nasa fog na siya ng puno. Ito, trying to cut down yung creep wave. Ayaw niyang ma-force na my ground. Buha na lang daw Lotus. Eto na. Huli ang balbon. Eto na. Kitang-kita ka Kaya na talaga sa kada camera. pumihit or ano, naglalag eh. Kailangan naman makatakbo, di ba? Babay ka dyan. So, pwede na. Binabasag na pala. Basag na pala yung gitna. Well, may ages pa for a full minute. And walang Centaur. Boss, Walang Stampede. Boss, pati pala si Muerta naka-silver edge din. Good luck talaga, Ursa. And then, Tiny may amplified damage pa. Nasulit pa yung damage dito. They are trying to bring down this Murta. Iniwasan yung illuminate, no? Para di siya mahil. And ginribs na. Bang! Puto. Sarap. Healing galing. Kotal ba naman yun na mayroong holy lakit, boss? Smetchen pa. Alam mo na yan. Shoot talaga. And set of rocks gone. Ganun lang kabilis. Ano team fight? Anong lalaban yung BB? Kailan? Toss back play. That's gonna be Bok into the calling silence. And enough na yun to take him down. Hindi na kailangan ng push na build. Ganun lang kasimple pinatay sa GPK. Yeah, Yes, he BB, has tawag nyo na. buyback. And there goes Avalanche tossed. Another casualty on their side. Mass buyback. That's two. But can they hold this? Good call. Catching out 3 with Orisa's right click damage. And now to bring down White. Together with the keepers. And two Naka, supports enrage. gone. But the big 3 core still standing. Taking out this Orisa finally. And now can they continue this? Here's the Veil. Deadshot will make it. Buyback for the Orisa. Miera to fall here. Who was able to throw the stomp before he goes down. So Pure taken out. But the ages pa lang enough for Murta. Uy, namatay si BM sa... Okay. Ha? Ha? Avalanche toss. Sa Kinatich bezel? dito. Die back for him. Di pa nila kayang patayin si Pure with BZM's help. Silence. Umabot. Nag-connect. Damay pa. And GG's been called. It's over, guys. Tundra. A quick game sa ating 27 minutes map. Di ba, hindi naman sobrang naging one-sided naman talaga. Pag ganun yung kalaban mo, Beastmaster, 11 minutes may Aghanims, 13 minutes may Aegis, may Dagger yung Tiny. Alam mong lahat ng timing nagawa na ng Tundra. Kumbaga perfectly executed itong ginawa nila sa drop nilang to. Actually, pangatlong series ko na to na kino-cover to. Lagi ganun? Stage 2. Ang bibilis. Laging ganun. And yun na nga agad guys, yun nangyari sa ating game number 1. Parang hindi naman talaga, kahit pwede mo sabihin kung boxing yung laban, yung kalaban mo di sumapak. Umilag lang. Tumatay na umilag eh, no? Yeah, first blood, doon lang kayo nakapatay. First bloodan. Kasi after nun, wala na. Paano yun? Wala talagang wasak sila dito sa game number 1 na to. Feeling ko itong ang napapahamak yung BB lagi dito. Every time, nakita nila nag-chen. O nag-BH sila. Yung ganun. Lagi silang nabibait ng ganitong plano eh. Ayaw na lang nilang bigyan ng, lagyan mo si ano, yung mga hero ni Save, siya yung Shaman, siya yung Lion. Range Diba? hero. Siya yung Muerta. Mga range hero sa save, diba? Doon sila na nanalo eh. Hindi yung mga pa-BH na ganyan. And direct, may MVP na ba tayo dito? Sino ba yan? Eh, labas mo na yan. Pwede naman na kay BZM or 33 lang to eh. Oh, pwede na rin. Pure pala, sorry. Pwede na rin dito. 11-2 and 12. Yan nga ating player of the game, si Pure. With 22k damage. Sabagay, napakabilis lang ng game, no? Parang pwede na yan. Deserve mo na yan, yung damage output na yan. Yeah, bilis lang talaga ng game natin. One-sided, and I think kung meron mo kailangang i-fix, simulan nila sa draft. Drop no? yan, drop. Yung sa lane naman kasi, kahit pa paano, okay pa kayo nangyari kay Ursi. Pag tinanong mo ako. Ang problema lang talaga, alam mo, pre-farm yung BM. Wala kayo pang silip dun sa Ancient. Hindi mo naman siya ma-own sa lane. And siguro baka tigilan na lang nila yung patayan na ng First Blood. Like, gawin nilang 50-50. Pwedeng epekto din yun eh. Yung plano ng GPK na mag-reset, no? Sinolo kill pa siya ni Keeper. Keeper pa yung nakapatay sa kanya. So sobrang sarap nga nung nangyari na yun para sa Tundra. No? And mag-short break lang kami mga bossing ha. Kalma lang kayo. Magsikain na kayo dahil mukhang masarap na kumain ng hapunan sa gantong oras. No? And mag-short break ka lang po kami pagbabalik natin. Game number 2. BB Team versus Tundra. Wag po muna kayo alis. Magbabalik po kami dito sa may Kuya Nick.